Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kaso na ating tatalakayin ngayon ay nirequest ng ilan sa ating mga viewers. Ito nga ay tungkol sa trending na kwento ng isang estudyanteng binawian ng buhay mula Malaysia. Ito nga ay naging trending din sa Pilipinas sapagkat ang mga pinaniniwalaang sospek umano sa pagkamatay ng isang estudyante ay pawang menor de edad. At ang posibleng hatol sa kanila ay ibang-iba talaga sa Pilipinas. Nirequest nga din ang kwento na ito dahil ang storya nga ay nangyari sa ibang bansa at talagang naging usap-usapan dahil kumalat nga ang mga usap-usapan na nilagay umano sa washing machine ang biktima. At hatol na bitay umano ang magiging kahihinatnan ng mga menor de edad na sospek. Ating ngang talakayin kung ano nga ba talaga ang sinapit ng estudyante at mayroon bang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Ang estudyanteng biktima sa ating kwento ay kinilalang si Zara Kirana Matinir, 13 years old. Si Zara ay mula sa Sabah, Malaysia. Nag-iisang anak si Zara ng kanyang mga magulang kaya naman lahat ng pagmamahal ng mag-asawa ay ibinuhos nila kay Zara. Mabait, masayahin at matalino. Ganyan ilarawan si Zara ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nag-aaral noon si Zara bilang grade 7 student sa Islamic National Secondary School, isang technical religious school sa Sabah. At dito nga napili ng dalaga na mag-aral dahil gusto pa niyang matuto tungkol sa kanilang relihiyon. Habang nag-aaral, napilitan si Zara manirahan sa isang dormitoryo na nasa loob din ng kanyang eskwelahan, sapagkat ang bahay ni Zara ay may kalayuan sa kanyang paaralan. Malapit si Zara sa kanyang nanay at araw-araw siyang nagpapadala ng audio message sa kanyang nanay na nagsasabing mahal na mahal niya ang kanyang ina. Mayra, nasayang mo ma. I love you, Ra. Naikwento din ni Zara sa kanyang nanay na si Noraida na mas naging disiplinado siya simula na nag-aral siya sa religious school. Para din kay Zara, mas nakakapag-focus siya sa pag-aaral habang siya ay nakatira sa dormitoryo at nababalanse nga ng dalaga ang kanyang oras ng maayos. Napanatag naman ang mga magulang ni Zara na masaya at maayos ang sitwasyon ni Zara sa dorm. Ngunit hindi nila inakala na sa mismong dormitoryo na iyon tatapos ang buhay ng kanilang pinakamamahal na anak. July 16, 2025 ng gabi, maagang natulog ang mga estudyante sa nasabing dormitoryo. Kaluskos nga lamang ng dahon sa hangin ang tanging naririnig matapos sabay-sabay na natulog ang lahat ng mga estudyante. Subalit bandang 3:00 ng madaling araw, ang katahimikan sa dormitoryo ay napalitan ng tili ng mga estudyante. Natagpuan kasi ng mga estudyante ang isang babaeng nakahandusay sa kanal. Ang babaeng nakahandusay ay kinilalang si Zara. Naglabasan nga ang mga babaeng estudyante, teacher at supervisor dahil sa kaguluhang nangyari. Agad namang isinugod si Zara sa Queen Elizabeth Hospital sa Kota Kinabalu. At pagdating nga sa ospital, dito pa lamang nalaman ng pamilya ni Zara ang kanyang sinapit. Matindi nga ang tinamong pinsala ni Zara sa kanyang kamay at binti. Ang mga paa ng dalaga ay may mga dugo din. Ginawa naman ng mga doktor ang lahat para maisalba ang biktimang si Zara. At habang nasa ospital ang dalaga, siya ay inilagay sa life support. Tinapat na din si Noraida ng mga doktor at sinabing tanging aparato na lamang ang bumubuhay kay Zara. Ngunit sa kabila noon, nagdasal pa din ang buong pamilya para sa isang himala at hinilingan na sana makasama pa nilang muli si Zara. Ngunit kinabukasan July 17, bandang 1:00 ng hapon, hindi na kinaya pa ng katawan ni Zara at tuloy na siyang binawian ng buhay. Sa initial report nga ng mga pulis tungkol sa nangyari kay Zara, siya ay aksidenteng nahulog mula sa 3 palapag ng dormitoryo na kanyang tinutuluyan. Sinabi din sa police report na posibleng tumalon umano si Zara mula sa gusali para kunin ang sarili niyang buhay. Ngunit, habang ginagawa ang preparasyon para sa libing ni Zara, napansin ng kanyang ina na may mga pasa sa katawan ang kanyang anak. Bukod doon, marami ding tinamong sugat si Zara. Napagtanto tuloy ng nanay ni Zara na si Noraida na ang mga pasa at sugat ng kanyang anak
ay hindi tugma sa sinasabi ng police report na nahulog si Sarah mula sa gusali. Sa kanyang isipan, bakit magkakaroon ng pasa ang kanyang mga anak kung ito ay nahulog sa gusali? At kalaunan nga, itinuloy na ang pagpapalibing kay Sarah sa Tunjung Ubi Muslim Cemetery. Ngunit tila binabagabag talaga si Noraida tungkol sa totoong sinapit ng kanyang anak. Para kasi sa ginang, hindi gagawin ng kanyang anak na tumalon mula sa gusali, lalo na at takot ito sa mataas na lugar. Masakit din para sa pamilya ni Sarah na pinagmukha ng mga pulis na kinuha ni Sarah ang kanyang sariling buhay. Bagay nga na imposibleng gawin ng dalaga. Nanindigan din ang pamilya ni Sarah na hindi iyon magagawa ng dalaga dahil marami pa itong mga pangarap sa buhay. Pumasok naman sa isip ni Noraida ang mga kinikwento ni Sarah tungkol sa eskwelahan. Kasi simula pa lang kasi ni Sarah sa religious school nang nagpahiwatig na ng takot ang dalaga sa kanyang nanay. Sa pagkakaalala ng binang, sinabi sa kanya ni Sarah na may isang matandang babaeng estudyante na nagngangalang KM ang nagpakita ng agresibong pag-uugali laban kay Sarah. Sa audio recording ni Sarah na ipinadala niya sa kanyang nanay, si KM kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Dayday, Tommy, Wawa at isa pang babae ay madalas takutin ang kanyang anak. May isang beses pa nga na sinabi umano ni KM kay Sarah na kapag hinahawakan niya si Sarah, bigla na lamang tumudugo ang dalaga. Pinaniniwalaan na si KM at ang iba pang mga kababaihan na mga tinutukoy ni Sarah ay mga senior students sa paaralan ng biktima. Naalala din ni Noraida na nauubos nga ang pera ng kanyang anak dahil pinipilit umano ang dalaga ng grupo ni na KM na manlibre ng pagkain kahit ayaw naman ni Sarah. May mga pagkakataon pa nga na inuutusan daw si Sarah ng 10 oras ng gabi ng grupo ni KM. At dahil nga sa mga nangyari, sinubukan ni Noraida na ilipat ng eskwelahan ang kanyang anak. Ngunit, hindi pumayag si Sarah at nanindigan na hindi siya lilipat ng eskwelahan dahil gusto niyang patunayan sa grupo ni na KM na siya ay hindi mahina. Kasabay nito, kumalat nga sa social media ang mga akusasyon na si Sarah ay biktima ng pangit na ugali ng grupo ni na KM. May mga nagsabi nga na sina KM, Dayday, Tommy, Wawa at ang isa pang babae ang dahilan kung bakit nga natagpuan si Sarah sa kanal at nagtamo ng maraming mga pinsala. Kumalat din sa social media na ang grupo ni na KM ay mga VVIP kids o anak umano ng mga very important persons. Ang iba naman ay sinabi na nagawa ni Sarah na tumalon dahil sa agresibong ugali ng mga VVIP kids sa kanya. Unti-unti ngang nag-trending at nag-viral ang kaso ng pagkamatay ni Sarah. Nagkaroon nga ang mga netizens ng iba't ibang opinyon at haka-haka tungkol sa nangyaring insidente. Marami nga ang nakisimpatya sa pamilya ni Sarah dahil para sa kanila, biktima talaga ang dalaga ni na KM, Dayday, Tommy, Wawa at ng isa pang babae. Sigaw nga nila ay magkaroon ng mas malinaw na investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Sarah. Hiling nga nila ay sana ay lumabas ang katotohanan at walang mangyaring pagtatakip sa nangyari. Ang isa pang nakapagtataka sa kaso na ito ay hindi sumailalim si Sarah sa autopsy. Ayon sa balita, protocol kasi na kung ang isang tao ay namatay sa misteryosong paraan, dapat itong sumailalim sa autopsy. At ang lahat nga ng kumalat na espekulasyon ay nabasa ng nanay ni Sarah. Kaya naman mas lalong naguluhan si Noraida at gusto niya nga ng kalinawagan tungkol sa totoong nangyari sa pagkamatay ng kanyang anak. At July 20, 2025, opisyal ngang nag-report ang pamilya ni Sarah sa police station para nga imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi ng ginang na hindi agad siya nakapag-report sa mga pulis hinggil sa kaduda-dudang pagkamatay ni Sarah dahil gulong-gulo pa ang kanyang isipan ng mga oras na inilibing ang biktima. Hindi din nakapag-isip ng maayos si Noraida noon sapagkat labis niyang dinamdam ang pagkamatay ng nag-iisa niyang anak. Sinabi pa ng ginang sa mga pulis na ang suot na damit ni Sarah nang ito ay namatay ay ibinigay sa kanya ng ospital. Tingin nga ng ginang sinadya itong gawin ng ospital para mawala ang mahalagang ebidensya sa damit ni Sarah. Nagpadala din ang pamilya ni Sarah ng sulat sa pamunuan ng eskwelahan at dormitoryo para hingin ang kanilang paliwanag hinggil sa nangyaring pagkamatay ni Sarah.
Ibinigay naman ng pamunuan ng dorm at eskwelahan sa mga pulis ang isang diary na nagpapatunay na may masama ngang karanasan si Sarah laban sa kanyang mga kaeskwelaha. Sinimula naman agad ng mga pulis ang kanilang investigasyon para sa misteryosong pagkamatay ni Sarah. At lumalabas nga sa investigasyon na ng oras na nakita si Sarah sa may kanal, meron palang mga gising pang estudyante. Dahil ng oras na iyon, nakatakdang magdasal ang mga mag-aaral. Kaya nga tila ba misteryo para sa mga pulis na walang nakakita sa totoong nangyari sa biktima. Ayon naman sa isang witness, nakita niya si Sarah na natutulog sa likod ng pintuan ng banyo. Pero matapos umanong maligo ng witness, wala na si Sarah sa banyo. Isa pang witness ang nagsabi na nakita niyang pinapagalitan ni Day si Sarah. Matapos nga iyon, dito na nadiskubre ng mga estudyante na si Sarah ay hindi na tumutugon habang siya ay nasa kanal. Ayon nga sa mga netizen, sana imbestigahan ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa dormitoryo. At nang tingnan na nga ito ng mga pulis, putol-putol na ang mga wire ng CCTV. Pero ayon nga sa mga balita, na-recover ng mga pulis ang kuha ng CCTV na ng oras na si Sarah ay natagpuang wala ng buhay. Subalit ang kuha ng CCTV na ito ay hindi na isinapubliko pa ng mga pulis. Sinabi pa sa balita na na-recover din ng mga otoridad ang mga audio recording ni Sarah sa kanyang nanay kung saan dumadaing siya hinggil nga sa pangit na pagtrato sa kanya ng mga VVIP kids. Pero dahil sensitibo ang audio recording na ito ay hindi na isinapubliko. Hinikayat naman ng mga opisyal ang publiko na wag munang bumuo ng mga espekulasyon hinggil sa kaso ni Sarah dahil hindi naman ito makakatulong sa investigasyon. Ayon sa balita, isa sa inaakusahan na may kinalaman umano sa pagkamatay ni Sarah ay ang dating principal ng eskwelahan na si Rosh Nasir. Si Rosny ay isawa ng isang deputy minister. Ngunit iginiit niya na wala siyang kinalaman sa pangyayari sapagkat November 2024 pa lamang daw ay retired na siya bilang principal ng eskwelahan. At dahil dito hindi nagkaroon ng kaso hinggil kay Rosny. At ang isa nga sa pinaka-controversial na issue na kumalat tungkol sa pagkamatay ni Sarah ay ang aligasyon na ang dalaga ay nilagay umano sa isang washing machine. Ayon nga sa mga kumalat na post, umikot umano ang washing machine kaya tuluyang binawian ng buhay ang dalaga habang ito ay nasa loob. Lumabas nga din ang mga usap-usapan na tila nga matapos saktan ang biktima, ito ay hinulog sa building para pagmukain na kinuha niya ang kanyang sariling buhay. At ang punot dulo nga ng kumalat na impormasyon na ito ay ang teacher na si Siti Hajar Al-Fazaruddin, 39 years old. Si Siti ay isang guro sa eskwelahan sa Education Ministry. Sa TikTok account ni Siri, pinost niya ang tungkol sa washing machine na siyang dahilan kung bakit namatay umano ang biktima. Sinabi pa ni Siti sa kanyang post na ngayon ay borado na. Pagkatapos mamatay ni Sarah sa washing machine, inilagay ang kanyang labi sa kanal kung saan siya natagpuan ng mga estudyante. Isang pulis naman na nasa Kuala Lumpur International Airport ang nakapanood ng TikTok video na ito na gawa ni Siti at siya ang nagsumbong hinggil sa peking impormasyon na ipinakalat ng guro. Nagtrending ang video na ito ni Siti na nagdulot nga ng alarma sa publiko dahil buong akala ng lahat ganon kabrutal ang sinapit ni Sarah. Hinanap nga ng mga pulis sa Malaysia si Siti at siya ay inaresto at ikinulong. Tinanong nga si Siti kung bakit siya gumawa ng maling kwento hinggil sa pagkamatay ni Sarah. Sumagot nga ang guro at sinabing gusto lang kasi niya gumawa ng content sa TikTok. At dahil nga sa fake news na ito, kinasuhan si Siti ng Section 505B of the Penal Code o Statements Conducing to Public Mischief. Ibig sabihin, ang maling pahayag ni Siti sa TikTok na marami ang nakapanood ay nagdulot nga ng takot, pangamba at pag-aalala mula sa publiko. Pinabulaanan din ng mga pulis ang maling impormasyon na ipinakalat ng guro. Nag-plead ng not guilty si Siti sa kaso laban sa kanya. At sa trial nga, pinagdesisyonan kung magkano ang piyansa para pansamantalang makalaya ang guro. Ayon sa abogado, babaan lang sana ng korte ang piyansa sapagkat si Siti ay isang single mother na sinusuportahan din ang kanyang mga magulang na may sakit. Sa huli, itinakda nga ang piyansa ni Siti sa 54,000 pesos at ang susunod niyang trial ay sa October 9, 2025.
August 3, 2025 naman nang muling nag-report sa mga pulis ang nanay ni Sarah na si Noraida. At sa pagkakataon na ito, idinetalya ni Noraida ang nakita niyang mga pasa at sugat kay Sarah. Sa report, sinabi ng ginang na hindi siya naniniwalang aksidente ang pagkamatay ng kanyang anak at kinuha nito ang sarili niyang buhay. Ibinigay din ng pamilya ni Sarah ang kanyang mga audio recording sa mga pulis kung saan maririnig ang mga hinaing ng biktima, kung saan sinasabi niyang nakakaranas siya ng hindi magandang trato mula sa mga estudyante na mas matanda sa kanya. Ayon pa sa ginang, nagsumbong sa kanya si Sarah na dati siya ay nakaranas ng sexual na pagmamalupit sa kamay ng kanyang mga klase. Ang abogado nga ng pamilya ni Sarah ay nag-request na hukayin ang labi ng dalaga para ito ay sumailalim sa autopsy. At bukod nga sa mga naunang impormasyon, tikom ang bibig ng mga pulis hinggil sa takbo ng kaso. Dahil ang kaso nga ay kumalat na sa buong Malaysia, ang sigaw ngayon ng buong bansa ay Justice for Sarah. Nagkaroon din ng mga rally sa iba't ibang parte ng bansa para mapabilis nga ang investigasyon at gusto nga ng publiko na malaman ang lahat ng impormasyon. Maging ang mga tao sa ibang bansa ay sumisigaw na din ng hustisya para kay Sarah. Meron nga din gumawa ng kanta para sa biktima. Ayon sa mga balita, 60 na mga katao ang nagbigay ng kanilang mga statements kabilang na ang mga schoolmate ni Sarah hinggil nga sa pagkamatay nito. August 9, 2025 nang ginawa ang autopsy sa labi ng biktima. Subalit ang resulta ng kanyang labi ay hindi na isinapubliko pa ng mga otoridad. Ang Prime Minister naman ng Malaysia ay nangako na magiging patas at transparent sa investigasyon at walang makakaligtas sa parusa kung may mapapatunayang nagkasala. At August 20, mahigit isang buwan matapos mamatay ni Sarah, lumabas ang balita na mayroon ng mga kinasuhan hinggil sa mga nagpapakita ng mga agresibong pag-uugali kay Sarah. Ayon sa mga ulat, 5 mga menor de edad na mga pawang kababaihan ang kinasuhan sa Children Court sa Sabah, Malaysia. Ang sinambang kaso nga sa 5 dalaga ay Section 507C1 of the Malaysian Penal Code para sa di umunoy paggamit nila ng hindi kaayayang pananalita kay Sarah na maaaring nagdulot ng pagkabalisa sa dalaga. Isang gag order naman ang inilabas din ng araw na iyon para protektahan ang pagkakakilanlan at dignidad ng 5 mga menor de edad. Ayon sa gag order na ito, pinagbabawalan ang media na ilathala ang larawan at mga pangalan ng 5 babaeng mga sospek. Dahil dito, walang lumabas na balita kung kumpirmado ba na sina KM, Dayday, Tommy, Wawa at isa pang babae ang 5 dalaga na inaresto. Hindi din isinasaad sa mga balita ang eksaktong edad ng 5 mga babaeng sospek, pero ang lahat ng mga sospek ay wala pang 18 taong gulang. Ayon sa abogado ng 5 mga sospek, ang kanilang mga kliyente ay hindi anak ng mga VVIP o very important person. Tinanggap din ng abogado ang kaso na ito sa ilalim ng pro bono o ibig sabihin, hindi sila tumanggap ng anumang bayad para depensahan ang 5 mga babaeng mga sospek. Nag-plead naman ng not guilty ang 5 babaeng mga sospek hinggil sa di umano'y paggamit nila ng hindi kaaya-ayang pananalita kay Sarah na maaaring magdulot ng pagkabalisa sa dalaga. Ayon sa batas ng Malaysia, kapag napatunayang guilty ang 5 babaeng menor de edad na sospek sa kasong isinampal laban sa kanila, sila ay maaaring hatulan ng 1 taong pag-aakulong at kailangan din nilang magbayad pa ng danyos. Ibig sabihin lamang nito, hindi totoo ang kumakalat sa social media na ang 5 sinampahang kaso ng mga kababaihan ay hinatulan na ng bitay. August 8, 2025 nang lumabas nga ang balita na nabigyan ang pamilya ni Sarah ng kopya ng inquest proceedings at ang iba pang dokumento ng trial ng 5 babaeng mga sospek. At habang ginagawa nga ang video na ito, patuloy pa din ang investigasyon sa totoong sanhi ng pagkamatay ng estudyanteng si Sarah. Sa ngayon ay marami pa ding tanong ang bawat taong sumusubaybay sa kaso ni Sarah, pero iisa lamang ang kanilang hiling: ang katotohanan at hustisya nga para kay Sarah. Ikaw, ano sa tingin mo? Tinulak kaya si Sarah sa gusali para siya ay patayin? O aksidenteng ginawa niya ito sa kanyang sarili? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood?
o kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!